kasiyahan ngayong Martes sa morning. Balitaktakan mayat niyan. Ako po, October 30, 2025, huling Thursday na po ng buwan ng Oktubre ngayong taon. Kaya naman mga ka-MB, bangon-bangon, gising-gising dahil ngayong umaga ang inyong mga MB barkada, ang inyong mga inyong mga kasama. Ngayon po, nag-iisa po ako ngayon na syempre tatalakayin natin ang panibagong muling topic regarding dito sa, what do you call this one, regarding sa COMELEC. Syempre, last week nga lang, pinagpatuloy na po natin ang ating registration. So, syempre, bibigyan na naman tayo ng update at tunghayan yan dito sa Usap Publiko. Ngayong umaga, kasama nga natin muli si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Baguio Benguet. Good morning, Attorney! Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon at Happy Halloween! Yes, ayun. Speaking of Happy Halloween, Attorney, kamusta ang Halloween natin? Nagre-ready na ba tayo sa ating Halloween party? Wala kaming Halloween party Patuloy pa rin po kami na nagpapa-register. Kaya lang, konti lang po ang numbers natin for registration. Yes. Mukhang nagbakasyon na ata atong mga bata. Pero hinihikayat pa rin namin, lalo na yung mga SK registrants na 15 kayo, or 50 on or before the elections, magiging 15 kayo, going 30, mag-register na po kayo para sa barangay and SK elections. Ayun, Attorney, ngayong umaga, ano po ba ang pag-uusapan natin o ano po ba itong COMELEC Resolution 11177? Ito pong COMELEC Resolution 11177, this is about the continuing system of registration. So, 2 weeks ago, pinag-usapan din natin ito, pero itong topic na pag-uusapan natin ay tungkol sa Election Registration Board. So, hindi naman basta-basta na nag-apply ka for registration, reactivation, transfer, etc., approve na yan agad. It is to be approved by a body. So, yung body na yan consists of 3 persons. The first one is the election officer who is the chairman of the board. And then the second is the local civil registrar. And the third is a DepEd senior member ng kanilang school or municipality. Tapos, they meet quarterly para i-approve itong mga applications for registration, reactivation, transfer, correction of entry, etc. So, hindi basta-basta final ko na lang, approve na agad. Talagang pag-aaralan yan. And we also accept yung pong mga oppositions kung may mag-oppose sa'yo. Attorney, ibig sabihin po, kapag nagpa-reactivation po ako ng akin, it takes how many months or weeks po ba bago ulit ma-reactivate? Pag nag-apply na kayo ngayon, ang next na approval natin ay January na po. Kasi quarterly siya. So, January, April, and May. Kasi mag-e-election na po tayo yung next election natin is November. So, May ang ating last approval. Pero ito, ini-schedule siya. So, gagawa kami ng listahan. Pagkatapos, ipopost namin. Kung merong opposition yan, you oppose within at least 1 week before the hearing. So, you file an opposition doon po sa Office of the Election Officer of your area. Karamihan kasi ng mga fina-file na ganito tungkol sa residence. Kung you believe that your neighbor, kung sino man yan, hindi residente. At ngayon lang yan dumating. So, hindi niya na-fulfill yung 6-month residency requirement. Kaya, merong mga ganyan, pero hindi naman marami dito sa area natin. Karamihan dun sa mga lugar na maraming transferees o kaya may mga biglang dumami yung mga registered voters doon na biglang may nang-transfer, mga ganyan. And then, pwedeng mag-hire din sila ng lawyer para samahan sila na mag-defend. And then, pagka you rebut kung ano man yung ebidensyang ipapakita, then magde-decide itong Election Registration Board by majority vote. So, ang majority niya is 2 kasi 3 po sila. How about the change of name, Attorney? Ibig sabihin, pag ganito rin, matagal din? O ganyan din po, Ganun din po. the same procedure. So lahat sila, all applications must go through sa approval ng Election Registration Board. Pero meron yung mga iba na nagpa-register sila. So, nandiyan na yung document mo sa amin. Hindi pa yan approved. Pero kailangan mo agad. So, mag-i-issue kami ng certification na itong taong ito ay nag-apply for registration, etc. And then, it is subject for approval on. Nakalagay yung date ng So, yun lang po. Kaya nga, ang advice namin is, kung 80 years old ka na agad, you register agad. Kasi,
or qualified ka na, 15 SK, mag-register na agad. Kasi kung kailangan mo yung document, at least approve siya agad sa Election Registration Board pag dumating yung schedule. Attorney, may mga instances na po ba tayo na dito sa Baguio or Benguet po, may mga na-deny po yung kanilang mga pagsusumiti ng mga ganito, reactivation, change of name, gano'n. Meron din kasi merong nagfa-file ng opposition kasi hindi naman alam ng lahat ng members ng board na yan na nag-a-approve kung ikaw ba talaga i-residente dyan. So, nalalaman lang namin kapag ka merong nag-file sa'yo ng opposition. So, ang karamihan, residents na hindi ka resident. Yes po. Pero pag nag-disapprove nga naman ang Election Registration Board, konti lang. Siguro mga 2, 3, ganun lang po. Pero hindi yung maramihan. Although meron din yung dininay ng Election Registration Board, pagkatapos dininay yung kanilang registration. Ang next na gagawin dyan is i-file nila sa Municipal Trial Court. Petition na yan for exclusion. Pagkatapos, i-hear na yan ng court, hindi na yung Election Registration Board. Who can oppose po ba, attorney? Yung mga neighbors po ba? Pwede rin po sila? Yung resident of the place Oh, na kasama mo din na dapat kilala ka na alam namin na ito anak ni ganito, neighbor namin yan noon pa. Pero kung biglang nandyan siya tapos hindi mo na alam kung sino tapos biglang tatakbo yan for election pala na may planong gano'n yun. Karamihan yan yung ginagawa nilang fina-file ng opposition. I see. So may mga ganong instances pala, attorney. Paano naman, attorney, kapag ganyan na malapit na ang botohan next year, hindi pa na-reactivate or na-change yung name mo or kine-question pa rin yung residency mo, hindi siya matutuloy? Hindi, talaga, tatapusin yan agad. So, dun sa Election Registration Board hearing na yan, magde-decide sila talaga kung ikaw ay qualified o hindi, and they will approve that or disapprove. See. So, within that period din ng Election Registration Board hearing, which is quarterly on the 3rd Monday, ma-approve yan o madi-disapprove. So parang sakit din to sa ulo, attorney, minsan kapag kailangan mo magpa-reactivate. Ano po ba yung dapat gawin ng mga botante para maiwasan po yung mga ganito, attorney? O di ganito ang gagawin nyo po. Kung dati na po kayong registrant ng area, kung saan kayo, you always check with the COMELEC office kung nasaan na yung record nyo. Kung nandyan pa ba. Kasi minsan, yung memories natin, it will fail. It will fail us. So, hindi natin alam talaga kung alam mo, nag-register ka, yung pala nawala na yung pangalan mo. O kaya, twice ka na palang hindi nag-vote, di mo rin alam. So, hindi mo ma-recall. Alam ko nagboto ako, yung pala twice na akong hindi nag-vote. Mga ganyang instances, ang dami sa amin. So, always go to COMELEC office habang may time to update your election records. Kung makikita mo na nandun pa, edi bibigyan ka ng advice na okay lang yan. Kapag ka na-deactivate na, you file for reactivation. Kapag ka gusto mo mag-transfer, you file for transfer. Ayun, speaking of transfer, attorney, gusto ko rin malaman, mabilis din po ba na mag-transfer po kapag kunwari nasa ibang lugar, tas dito na sila, For example, dito ka na sa Baguio City, Yes. magre-register or magta-transfer. Mm-mm. So, ang gagawin mo lang is you file an application for transfer in your new residence, provided that you have fulfilled yung 6-month requirement. So, nandiyan ka na sa Baguio City, you apply sa election officer of Baguio City. Tapos, ang gagawin nila, kukunan ka ng biometrics kung kailangan, and then, i-notify lang yung dati mong COMELEC office na lumipat ka na. So, i-delete na nila doon yung record mo. May bago ka ng record dito. Transfer na yan. Pero ma-approve din yan on the same date ng approval ng Election Registration Board, which is the 3rd Monday of every quarter. How about the dual citizenship, attorney? Pag dual citizen ka, you are a Filipino, at the same time you are an American or whatever citizen, pwede ka namang mag-register pa rin. Kasi qualified ka pa namang mag-register as a dual citizen because you are both a Filipino citizen and a foreign citizen. Pero kapag ka tatakbo ka na for public office, yun na ang bawal kung dual citizen ka. It is a ground to disqualify. So, kailangan you are not prohibited from registering. So, okay ka pa rin. You are entitled to vote as a citizen of the Philippines. Pag nasa Canada ka, attorney, tas dual citizen ka, parang ba, attorney, matagal din yung processing? O pagka, for example, dual citizen ka, tapos gusto mong magboto rito, Yes. mag-transfer ka, mag-apply ka for transfer, pero nandito ka na. So, you apply in the place of your residence. Yung bago mong residence na. So, ito na yon. For example, bumalik ka sa Pilipinas. You apply for transfer from foreign post to Philippine post. Allowed din yan. Tapos, within the period din, ma-approve din yan kung walang mag-o-oppose sa'yo.
Attorney, ito naman, ano na po ang update natin dito sa pagko-continue po ng ating mga registration? So far po ba, ayos naman? Oh, very smooth naman ngayon. At saka, ang konti ng tao. Kasi syempre, di pa sila nagmamadali dahil ang last day pa natin, next year pa. Oh, so, May 18 pa naman. Of next year pa ang last day natin ng registration. So, hindi pa nagmamadali mga tao. Pero may announcement kami. Hanggang 12 noon lang po kami ngayon for registration sa COMELEC offices. Kasi October 30 ngayon. Then, magre-resume na po kami sa Lunes na po. So, November 3, 2025. Attorney, baka naman may gusto ka pang idagdag dito po sa COMELEC Resolution 11177. Oh, ito po ha, we only need one copy of your application for registration, reactivation, change of name, transfer, etc. So, pwede nyong i-download yan sa COMELEC website, www.comelec.gov.ph. One copy lang. Fill it up. And then, doon sa COMELEC na kayo place ng inyong signature kasi that is under oath before the election officer of your area. Pagkatapos, doon mo na i-file. So, diretso na. Kung ayaw mong pumila, ayaw mo mag-fill up doon sa COMELEC office, you just download the COMELEC form or registration form sa COMELEC website. Yan lang po, napakadali. At sana gawin nyo na agad bago mag-last day. Kailangan po ba may dalhin na ID pa rin? O, syempre, kailangan pa rin. Kahit dala mo na yung form mo na pre-filled, you always need an ID. Kasi syempre, paano namin malalaman na ikaw yan? Baka nga, ang daming nade-deny because they don't have an ID. So, paano daw kung wala kayong ID? You bring any registered voter of your place na kapitbahay nyo na mag-a-attest that you are a resident of the place. Then, mag-execute lang naman siya ng undertaking na ito talagang taong ito is a resident of our place. I am a registered voter also of this place. Magsasign siya doon sa undertaking na yun. Ifa-file din namin sa aming records. Ayun po. Attorney, last question naman po. Remind those voters naman po yung mga hindi pa po naka-register po na mag-register na starting po today until 12 p.m. lang pero. 12 noon. 12 noon. Ayun. Of today. So lahat po ng mag-18 years old on or before the elections. Ang elections po natin is November 2, 2026. So, pag 18 ka na by that time, pwede ka nang magrehistro. Or 15 years old to 30, pwede na kayong mag-register din for SK. Kapag dati na kayong registered na SK, tapos tumanda na kayo, meaning 18 years old na kayo, wag na kayong mag-register anew because we have a program to extract yung mga voters na yan para mapunta rin kayo sa regular voter. At the same time, wala ka pang 30, you are an SK registrant. So, wag na kayong mag-alala, nandyan pa rin yung record nyo. Hindi yan matatanggal unless fail to vote twice ka. Or nawala ka na talaga, lumipat ka na sa ibang lugar. So, just go to COMELEC office and check yung inyong mga pangalan. Thank you so much, Attorney Lenita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor, COMELEC, Baguio, Benguet. Attorney, balita ko may libro ka daw. Opo, may book po ako entitled Insider's Notes on Election Laws at available po ito sa Jet Bookstore. Yung first edition po is about the fundamentals of election laws and then second, yung pong mga disqualification cases. Kung feel nyo na meron kang neighbor or may kasama kayo dyan sa inyong community na, naku, para palagay ko, US citizen, disqualified ito. So, merong mga examples dyan. Meron ding form na nakalagay na how to fill up a SOSE kung bago kang kandidato, lalo na kung barangay ang tinatakbuhan mo na posisyon. So, available yan sa Jet Bookstore. Pagka hindi kayo makapunta, you can contact me sa 0917-507-2439 or pwede naman sa aking website, attorneyejtabangin.com. Ayun, Attorney. Attorney, baka naman may gusto kong shout-out or batiin, Attorney. Binabati ko po lahat ng mga taga-COMELEC. Happy Halloween. Magtrabaho pa rin tayo. Tsaka good luck sa ating lahat. Ayan. Maraming salamat again, Attorney. At naku po, yan palang pang unang pasilip ngayong umaga dahil sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan, isang singer-songwriter ang ating mapapakinggan at hindi lang po yan dahil may mga balita na naman po tayong mapapakinggan at mapapanood sa Morning Balitaan kung saan po isang mag-ina po sa probinsya ng Ilocos po ang nasawi dahil po binaril po siya ng expo ng kanyang anak. Naku po, nakakasad po yan. At hindi lang po yan dahil naman po nagliyab naman po ang isang nakaparadang van sa bayan ng Benguet. And of course, syempre ngayon,
dahil nga papalapit na ilang araw na lang, dalawang araw na lang, undas na, kikilalanin natin o aalamin natin kung magkano na ba o tumaas na po ba ang presyo ng mga kandila. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Yung pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Board. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. October 30, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Patay ang isang mag-ina sa Pedeg, Ilocos Norte matapos itong tambangan. Ang sospek ang dating kasintahan ng kapatid nilang babae na mayroong kinikinkim na galit. Magbabalita Charles Nicolimo.
Nasukol ng mga otoridad ang lalaking ito sa Barangay San Antonio, Pidig, Ilocos Norte pasado alas 2 ng hapon noong Linggo, October 26. Ang lalaki, isang 37 anyos na security guard na tubong lapas abra at mayroong hawak na kalibre 45 baril. Yan at plinag-down yung tao at tinanong kung may lisensya ba siya ng baril at sabi niya wala. And that caused us to effect a warrantless arrest for illegal possession of the firearms. Pero ang lalaki, sangkot pala sa isang insidente ng pamamaril. Ilang minuto lang matapos mahuli ang lalaki, isang insidente ng pamamaril ang inireport sa mga pulis. Dito, patay ang isang ina na may edad 55 anyos at ang anak nitong lalaki na 27 anyos na sakay ng kolong-kolong matapos silang tambangan at pagbabarilin. At ang suspect, ang lalaking naunang nahuli ng mga pulis. Dito, napagtagpi-tagpi ng mga pulis ang pangyayari. Ang victim is mag-ina at meron siyang isang anak na babae which was previously live-in partner nitong suspect. So, itong live-in yung partner niya na security guard ay naghiwalay na sila lately lang. For almost 9 years silang nagsama. Sa isinagawang malalimang investigasyon pa ng PNP, mayroon di umanong kinikimkim na galit ang suspect sa pamilya ng dati niyang kinakasama. Binibigyan na daw ng pansin ng mga victims itong bagong partner, itong babae dahil lang sa hindi na nila nagugustuhan yung gawa ng live-in partner, the suspect. Isa pa sa dahilan nakita namin yung hate mismo nitong suspect sa family wherein tumulong siya na nag-improve ng bahay pero ginagamit na nung lalaki yung room at yung bahay dun sa bahay nila. That's why ganyan na lang yung galit niya dun sa family niya, nung family ng babae. Ayon pa sa PNP, sinundan daw ng suspect ang mag-inang biktima para patayin ang dati nitong kinakasama pero bigla daw nagbago ang plano ng suspect at binaril na lang ang mag-ina. 2 counts of murder at illegal possession of firearms ang isinampang kaso laban sa suspect. Charles Nicolimon, RNG News. Bigla na lang nagliyab ang isang van na nakaparada sa Benguet General Hospital. Mitsa ng apoy, inaalam pa. Narito ang report. Pinagtulungan na pulahin ng mga gwardya ng Benguet General Hospital ang van na ito pasado alas 10 ng umaga, October 29. Ang van kasi bigla na lang nagliyab habang nakaparada sa parking area ng pagamutan. Ayon sa cash clerk ng hospital na si GP, wala raw tao sa loob ng van nang maganapang insidente. Nung pumunta ako dito kasi mayroon ng mga naka-double park na sasakyan eh. Kaya parang, saan yung susi? Sabi niya sa akin, meron daw doon. Ay, sige. Lipat na lang natin kapag may bakante na sa park. Ayun. Kaya nung may bakante iniwan mo. Kumaka ng susi kasi may kailangan ako ngayon sa sasakyan na sa likod para makadaan yung mga papasok na sasakyan. Pagbalik nito matapos ang halos 10 minuto, nadatnan niya na ang van na nagliliyab at inaapulan na ito ng kanyang mga kasama. Dahil sa paglaki ng apoy, minabuting itinawag na nila sa mga otoridad ang insidente. Agad namang rumisponde dito ang PFP La Trinidad. Mas of now pa rin, under investigation pa rin ano yung cause naman. Baka sa wirings, ma'am. Because up to ano pa naman, ma'am. Ayon sa may-ari ng sasakyan na tumanggi ng humarap sa kamera, iniwan niya daw ang susi sa gwardya dahil pupunta lang daw ito sa trading post. Pero hindi niya daw aakalain na ganito ang mangyayari sa kanyang sasakyan. Sa ngayon, kinuha na ng may-ari ang sasakyan at inaalam pa kung anong mitsa ng pagliyab ng apoy. Angel Arquero, RNG News. Ilang araw bago ang undas, abala na ang marami sa pagbili ng mga kandilang kanilang dadalhin sa sementeryo. Bagamat dagsaan na ang mga mamimili ngayon, wala pa rin daw paggalaw ng presyo ng mga kandila. Magbabalita Ron Marano. Nakatakdang bumisita sa undas si Hilda sa puntod ng kanyang mga yumaong kamag-anak. Kaya ngayon pa lang, inihahanda na niya ang mga kakailanganin nito sa pagbisita.
at hindi nga mawawala sa kanyang listahan ang kandila. Tuwing undas, ang kailangan po natin na para sa mga mahal natin sa buhay is kandila para mailawan natin sila at bulaklak para tanda ng pagmamahal sa kanila. Kahit wala na sila, buhay na buhay pa rin sila sa ating puso. Kaya naman maaga pa lang, minabuti niyang bumili ng mga kandila. Medyo mura pa ng konti. Pero pag akto na, siyempre may kamahalan na. Maging si Lina, maaga na ring bumili ng mga kandilang gagamitin sa pagbisita niya sa puntod ng kanyang asawa. Pero ang kanyang binili, mga scented candles na paborito raw ng kanyang asawa noong nabubuhay pa ito. Kasi pag ganito na scented candle, parang naaalala mo siya palagi. Just like my husband. Kasi mahilig siya sa ganito. Sa bahay namin may mga scented candle din. Kaya every time na dadalaw ako, gusto ko yung may amoy. Noong Lunes, October 27, nagsimula ng magbenta ng mga bulaklak at kandila ang ilang vendor sa Perfecto Street, Baguio City. At ilang araw bago ang undas, unti-unti nang dumaragsa ang mga mamimili. Yes po, ngayon po malakas. Yung kahapon po na first start pa lang po namin, actually medyo mahina po, totally. Kasi ngayon po na malapit na din po yung undas or yung araw ng patay, mas dumadami po talaga. Dagdag pa ni Eliza, inaasahan pa nilang lalong lalakas ang bentahan sa mga susunod na araw habang papalapit ang undas. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 50 hanggang 150 ang presyo ng mga ordinaryong kandila depende sa klase, habang nasa 50 hanggang 200 pesos ang mga scented candles. Ang mga vigil candles naman ay naglalaro sa 75 pesos hanggang 170 pesos. Naglalaro naman sa 170 pesos hanggang 200 pesos ang mga 7-day candles. Ayon sa Department of Trade and Industry Cordillera, wala naman silang nakitang pagtaas sa presyo ng mga kandila. Actually po, ito po wala pong nagbago sa presyo ng mga kandila natin. In fact, as a result of our monitoring na ginagawa ng DTI, nakita natin na within siya sa suggested retail price ng mga kandila. And as a matter of fact also, base sa monitoring natin, kasi 33 yung items na minomonitor natin dito depending on the sizes, 33% dito mas mababa sa suggested retail price na binigay para sa mga kandila. Tiniyak din ng ahensya na walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga kandila sa pagsapit ng undas. Paalala naman ng ahensya sa mga nagbebenta, we would like to remind also yung mga retailers natin na they have to ensure that they are within the suggested retail price, and nandyan po ang DTI para bantayan at i-monitor yung mga presyo ng mga kandila. Samantala, nag-inspeksyon din si DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque at DA Secretary Francisco Chu Laurel sa Guadalupe Market at isang supermarket sa Makati ngayong araw, October 29. Ito'y para matiyak na walang pagtaas ng presyo ng kandila, bottled water at iba pang basic necessities habang papalapit ang undas. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Mula ko si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe.
located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzel Ridge Cafe, located at Brizzel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambukla Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Sabi Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mabitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozar Music, bringing music closer to your hearts. Mozar Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. Pasensya ka na kung nagmamadaling sabihin sa iyo. Takot lang baka may maunang iba. Paano naman ako dahil sa
masaktan, kaya pilit iwasan mga dating mali. Pwede ba na pagbigyan ng maitama ngayon mga kulang noon sa pag-ibig sa'yo sisimulan? Pag napasakin ka na, isang ngiti mo lang ay nahuli na ako. Lahat ay ginawa ko na para lang mapansin mo, kaya pasensya ka na kung nang mamadaling sabihin sa'yo. Takot lang baka may maunang iba. Paano naman ako? Dahil sa minsang naranasan na rin, puso ko ay masaktan, kaya pilit iwasan mga dating mali. Pwede ba na pagbigyan ng maitama ngayon mga kulang noon sa pag-ibig sa'yo sisimulan? Pag napasakin ka na, sigurado ko nang hindi ka na pakakawalan. Dahil ikaw na ang siyang sinisigaw ng aking puso at isip sinta. Nais kang makasama magmula sa ngayon hanggang sa ating pagtanda. Ayon! What's up, Doc? What's up, Doc? What's up, Doc? Grabe. Yes naman, dahil Halloween ngayon, kailangan ko mag-costume. Yes. Pak, saan ka pa? Wow. Bakla. Tingin nga. Patingin nga lang isang Bea Bugs Bunny. Bea Bunny! Bea Bunny yan. Yes. Hello, kamusta ka? Hello po. Ang pangalan niya ay Justin. Pero hindi ako makabasa, wala akong glasses. Wala kang glasses, pero siya si Justin. Si Justin ka, Justin kasasabi ko lang. lang. Oo, ang singer-songwriter from Baguio City, tama? Yes. At ang kanyang kinanta ay Pagbigyan. Pagbigyan. Bakit Pagbigyan? Saan nang galing yan? Actually po yung song po is isang buong sequel po siya. Trilogy po. So yung first po na kinanta ko na yun po yung first part ng trilogy, which is parang yung love story po niya is nag-start sa high school. Sweethearts po yun. Parang puppy love po. So pang ilan to sa trilogy? Una po. Ito pinakauna. Ano yung title ng pangalawa? Yung pangalawa po is Pagbigyan? Charot. O nakalimutan mo na. Sige, wag na. Parang hindi ikaw yung nagsulat eh. Sa tamang panahon po. Alam ko yung sa tamang panahon. Sa tamang panahon, darating din yun. Di mo alam. Yes. O next, anong susunod doon? Tapos yung last po is yung Wag Sana. Wag sana dumating ang puso ko. Oo. So tatlo talaga. Ikaw ba matagal ka lang kumakanta? Yes po, mga since birth. Ay, hindi. Since birth? Sabi ko ano yung paglabas mo, Ganun ka na? Hindi po, mga 5 years old po. 5 years old? Anong una mong naalala kinanta mo? Sa karaoke po. Kasi yung lolo ko po. Anong title sa karaoke yung title? Yung Hanggang po. Hanggang ni Wency Cornejo? Hindi po. Ay. Hanggang ni Kayla? Hindi o po. Alcacid? Old po siya. Hanggang? Sinong hanggang? Hanggang kailan ka lang. Kanino? Kantayin mo nga, go. Hanggang matapos ang kailan pa man. Okay, alam ko na. Okay. Pero hanggang ba yung title nun?
Hindi. Sa Sa dulo, Sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang matapos ang kailan. Diba? Kaya kung wala kang coach, Ah, siya. sabi ko sa'yo, dynamics. Sumali ka na rin sa mga singing competitions. Wala po. Once lang po nung grade 1 po. Once lang, tapos never ka lang sumali? Opo. Bakit naman? Hindi ko ba? Ano yan? Bakit naman? Bakit naman? Bakit, Hindi ko po alam. Kasi siguro po nag-focus ako nung elementary to junior high school sa artworks po. Ganun. So you're also an artist. Yes po. So aside from being a singer, you're also an artist. So that means you're what? Artista. You're artisan. Yes. Nagdo-drawing ka? Anong medium mo? Sketch po Large. tapos. Nag-sketch pa tapos oil painting. Oh my Ay, ang talented naman nito. Yes. Tapos may banda ka ba? Wala. Actually, may story po yan. Nag-stop po ako ng 2023 po after ko ng senior high. Then, yung kaklase po namin ni Jace, is gumawa po kami ng band nung 1 year na buong yun na nag-stop po. Ayun po. Tapos, so far, hindi nawala na siya. Opo, ngayon kasi nag-college na po kasi ako. So, parang busy na kayong Yes. lahat. Paano naman yung nung natuto kang mag-gitara, ilang taon ka naman na nun? 14 po, I think, mga grade 7 po. So late bloomer. Late bloomer ka. Yes po. Ilang taon ka na ngayon? 20 po. Ay, late bloomer. Bata mo naman. Pero you do basking din ba? No po. Social media. Social media ka talaga. Cover Yes song. po. Yes. Paano mo kino-cover yung mga kanta? Anong gamit mo? Unan ba? Kumot? Ano? Depende po. Diba? Kino-cover mo? Cortina ba yan? Sino ba ang pinaka-favorite mo ina-idolize mong Artist. OPM Singers. Sa OPM po, ang pinaka naging big influence pa sa akin si Zac po. Zac Tabudlo. Ay! Si Zac. Charot. Si Zac Efron. Ito yung kasama ni, what do you call that? Anong kanta ni Zac? Zac, yung... kumanta ka. Yung kay Al Gitarahin James. mo. Kasama niya sa Al James. Go. Ano yun? Ano na yun? Basta si Zac. Zac Saturno. Go. Kantahin mo. Bini, alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Naramdaman lang bigla ng puso. Chorus. Isayaw mo ako sa gitna ng ulan, mahal ko. I-wide nyo naman. Oo. Nagkaganito. Kapalit man ito'y buhay ko. Yan po. Galing! Zac, ang galing. Ang ganda ng boses mo, ang lamig. Thank you very much. Kailangan ko dapat ng jacket today. Ang lamig na mataas. Oo. Mataas yung boses Siya ang niya. ina-idolize mo talaga. Yes po. Sa western singers, Oo, sino? Hollywood po. First, nung bata rin po ako naging parang naging inspiration ko rin po si Michael Jackson. Sige nga, kanta ni Michael Jackson. Wait lang Iba po. na yung idol. Alam ko na. Then the two of us will no more. Ang taas po kasi. The way you make me feel. Yun na lang po. The way you make me feel. Ang galing. Gumagalan yun si Michael. Siya talaga. Actually, kamukha mo sila. Yung Ayun. Jackson Brothers. Diba? Curly hair. Diba? Yung hindi pa sila na-disband. At saka hindi pa nagalaw. Oo. Nakakaloka. Kamukha mo nga. Dapat matutunan mong kantahin yung Ben. The two of us don't look no more. Hindi mo rin alam yun? No, hindi po. Ben. Hindi mo alam din yung Ben? Hindi po ba when yun? Ben kasi yun! When yun? Ben! Paanong Ben? Ben nga.
Sino kumanta? Ben and Ben? Si Michael Jackson nung bata pa lang siya. So, Ben. Hanapin nyo nga po yung Ben na yan. Patugtog nyo nga at hindi marunong tumakasama kong mga Gen Z. Second. Ben, may kanta yan siya. Ben talaga, hindi Ben siya yung title niya. Yung Ben na yan, ginawa ni Michael Jackson tungkol sa best friend niyang daga. Seryoso nga! Ang tawag sa kanya, Ben. Michael Jackson! Pati mo dito, di na mga dungdunggon. Di ba? Oh, meron na? Oo, Ben. Oh. The two of us need look no more. Oh, papatugtog yan. Pakinggan nyo. Paano ba? Tagal. Ay, may advertisement kasi. Oh. Hindi po namin narinig. Palakas po. Oh. Kailangan mong... Oh. The two of us no more. We both found what we were looking for. With a friend to come mine on. Oh. I'll never be alone. And you, my friend, will see. You've got a friend in me. Oh, salamat, Sir Ezra. Thank you so Yan much, yung Ezra. Ben. Siya si Ben. Oo, na sinulat ni Michael Jackson para sa kaibigan niyang daga. Kaya minsan, kailangan mo din magsulat ng mga kanta, hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ikaw pa ay may inspirasyon ngayon. Oo. Ay, ayaw niyang ayaw niyang sabihin. Ang cute-cute ni Ate Curly, tapos ganyan ka. Wala ka ta, baka bawal. Sino? Hindi sila legal. Uy, hindi! Grabe naman. Cute-cute kayo ni Ate Curly. So, meron kang inspirasyon. Marami naman pong pinahugutan ng inspirasyon. Ay, yung pagmamahal. Yung pagmamahal, romantic side. Oo. Opo, meron po. Sa kanya Gigil ako sa'yo! Yung mga kanta mo. Yung una po. Kanino? Sa una? Yung pagbigyan. Pagbigyan. Yung pangalawa mo din. Yung, hindi. Ay, ikaw Ay, nakakaloka. Hindi po, yung iba parang nasundan na lang din po hanggang sa naging trilogy na siya. Trilogy. And lahat yun, dedicated sa kanya. Hindi po, yung isa lang. yung Isa lang, napakatama mo naman. Lahat Yung naman isa na. lang. Isa lang. Madaya. Hindi, pero napakagaling mo. And alam kong 20 years old ka pa lang ngayon, malayo pang iyong mararating. Thank you po. Madami pa yan. So may plano kang sumali sa mga singing contest soon. Sa ano po, sana, The Voice. Ang tagal ko po inaabangan. Ay, huwag ka magbabanggit ng mga ganyan. Ay, ibang sorry. stasyon tayo. Ay, sorry po. Kapag The Boses. Sige. The Boses. Since na sabi mo rin na lang naman, ba't hindi ka mag-TNT? Pag ako nagsabi dito. Bakit hindi ka nagdaklash? Oo, nagdaklash. O, sali ka sa... Pilipinas Got Idol. Oo, kaya sa One for All for One. Oo, bakit hindi ka nun? Sa barangay na lang. Sige, ganyan tayo talaga. Sinasabi ko talaga sa'yo, hindi ka makakalabas dito. Biglang ang dami nang nabanggit, pero maraming salamat, Justin. Yes. Maraming salamat. Yes. Sige, magbanggit ka muna. Hindi ko alam kung nasan yung cellphone ko. Kasi? Hindi ko alam. Kakaayos ko. Kakaayos Nakalimutan ko kasi. Di ba, look at, kamusta ang look ngayon ni Miss Bea? I am inspired by Bugs Bunny. Yes, this look is Bugs Bunny inspired. This is made by Ma'am Stephanie ng, ano na kasi yung pangalan niya? Stephanie. Oo. Yung, hala ka, dapat nawala sa utak ko. Laka. Oo. Ma'am, ano pangalan niya? Si Ma'am... si Ma'am Stephanie. Si Ma'am Kate, alam niya. Ma'am Kate, baba ka muna. Hindi, pero napakaganda ng look mo ngayon. Para kang ano? Thank you so much. Bugs Bunny nga. Yun nga, Bugs Bunny. Yung animal pa o yung ex ni Kylie Jenner? Kasi Bugs Bunny rin kasi yun, sorry. Hollywood. Tingin look at the lips. Pa-zoom in po yung lips. The face. Wow. It gives everything. Ito yan siya. Paano? Kaya, Pilipinas! Ganon. Pero ang cute-cute natin ngayon. Ito talaga yung look ko talaga. Ay, ba't hindi ako nagmamay? Oo nga. Ito talaga yung look
ko Ngayon. na alam kong gusto ko for Halloween talaga. Mga ano pa lang tayo, mga pa-cutesy-cutesy lang. Yes, pa-cutesy, pa-Bugs Bunny. O, tignan mo, laki-laki naman ang carrots ko. Diba? Ay, oo nga, carrots siya. Yes, may pangalan pa siyang Miss Bea. Oo, tapos ang tawag dyan na carrots, deconstructed carrots. Ayan o, yan yung Miss Bea niya, oo. Saan? Tingnan? Ayan o. Miss. Pak. Miss Bea ba yan? Ulit. Miss Bea Filipinas! Ayun, diba? So, ulitin ko yung pagpapasalamat ko, nakalimutan ko eh. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Stephanie ng cauliflower dahil dito sa aking napakagandang outfit, Halloween outfit for today. Grabe naman yung Stephanie. Asan na yung pangako mo sa akin? Di ba, ang ganda, Stephanie! Ang ganda-ganda talaga. Tignan mo yung skirt niya. Isang araw niya itong ginawa. Ewan ko kung isang araw o ilang araw niya itong Pero ginawa. ang ganda nung skirt. Gusto mong hiramin? Okay lang po. Parang pag tumitingin ka, parang gusto mo siyang suotin. Gusto mo rin ba yung headdress? Yung headband lang kasi yan. Di ba? Ang ganda, Thank you ulit. Cauliflower by Ma'am Stephanie. Thank you so much for this wonderful outfit today. I really am enjoying it right now. Ikaw naman, Justin, baka may gusto ka naman pasalamatan. Oo, baka meron ding nag-design ng damit mo. Shout out sa family ko po. Baka nanonood sila ng live ngayon. Ay, totoo ba? Taga saan? Pakdal po. Ay, alam mo ba marami akong friend dyan sa Pakdal? Saan sa Pakdal? Sa letter P? Amsing po. Saan? Amsing po. Amsing, yung kabilang kalsada na papunta dun sa, pababa dun sa Litong. Opo. Sabi sa'yo, may kakilala ko dyan. Dyan nagtatrabaho dati yung nanloko sa akin eh. Ay, eme! Ibang Halloween yung gusto mo. Oo, Mapanakit. Mapanakit tayo, wag tayong pupunta doon. Dito lang tayo, mag-stick lang Saan tayo. ka mapapanood sa mga social media mo? Meron po ako sa YouTube po, yung Ba't pinaka-main. nandito ka ngayon kung nandun ka? Just. You can watch me in YouTube po, TikTok. Ano pangalan ng YouTube mo? Justin Mamales po. Justin Mamales. Tapos? Sa TikTok? Tapos TikTok po, at Justin1204 po. Tapos sa Facebook naman, Justin Mamales lang din po. And sa IG rin po, may IG rin ako. Justin E. Mamales po. Ayun. Basta mahanapin nyo ang Justin. Lalabas at lalabas siya sa kahit social media Yes, platforms exactly. So, kailangan natin manood din ng Morning Balitaktakan kasi itatag natin siya doon. Itatag natin siya. Kaya, para makita niya. Pagkatapos nito yung mga nanonood po, naku po, i-follow nyo na po yung Facebook page ng Morning Balitaktakan at habang nandun na po kayo, i-follow nyo na rin po ang Facebook page ng Regional News Group Luzon. Yun lang. Regional News Group Luzon. Masasabihin ko saan ang channel. Sa TV pala. Speaking of TV, syempre mapapanood nyo rin po kami sa TV kapag kayo naka-Mountain View Satellite. Sa channel 10 tayo. And kapag hindi nyo naman po nahahanap ang aming mga pagmumuka, iriskan-riskan nyo lang po ang inyong mga DJ boxes. At bago ulit natin mapakinggan si Justin at ang kanyang napakalamig na boses na hindi ko alam kung saan nagmumula. May refrigerator ba dyan sa lalamunan? Meron yan. Lumulun ka ba dati ng ref? Kanino ka natuto? Sa nanay, tatay? Nanay. Both naman po kumakanta pero sa nanay po. Sila talaga yung singers. May kasalanan ka talaga sa father mo. Hindi ba? So sa kanya. So ilan kayo magkakapatid? Ilan kayo Dalawa kumakanta? po. Ay, lahat kayo? Dalawa kayo nakanta din? Hindi po. Ikaw lang. Ikaw lang. So ano siya, dancerista? Nagpa-practice pa lang po siya. Okay. At least napapractice naman ang talent. Yes. Yan, ako. Uy, baka may gusto kang batiin pa. Wala na? Family mo lang? Ayun po, sa mga friends and sa mga classmates po namin dyan, tsaka na tayo mag-practice. Dito pa ako. Ay, mamaya may practice ba kayo mamaya? Hindi ko lang po siya Patagalin sa natin to, gawin natin hanggang alas 10. Wala, hindi wag naman. Siyempre mga ka-MB, pasalamatan din naman natin ang ating mga partners for today. Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet, Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. Field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City.
Ano yan? Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. 2.28 Cafe. Located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe. Located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pagdalbayan, Bukla Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari mo silang i-contact sa 0906-058-4232. Skinlace. Providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines and the aesthetic industry, conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skinless, Craftsling, Timeless Beauty. Palm Grove Hot Spring and Mountain Resort. Located at the Sinangalisan, Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. At happy birthday! Super happy birthday tayo sa aking pamangkin na si Zechariah Marco Ipia. Birthday niya ngayon. Yes. Pero ang selebrasyon ay bukas. So, happy birthday, Zechariah Marco Ipia. Happy birthday to you. Yes, ito yung napaka-cutesy na pamangkin ni Miss Pia. Yes, totoo. See you. See you in a while. And syempre, yung lahat na nagbe-birthday po ngayong araw, happy birthday po sa inyo at pagpalain ng inyong mga kaluluwa. Ilang araw na nga lang ba bago magpasko kasi? Ilang araw na lang. Asan siya? Nasaan na siya? Nawawala siya. Ang ganda ng fan. 56 days na lamang. Magpapasko na naman. Ano ang wishlist? Stable and rich life, or like rich and love, rich and Ay, hindi. Ayoko ng ganyan. Gusto ko material. Oo. Materialistic tayo dito sa MB. Go. Material na bagay, MB. Anong gusto mo? Sige po. Mangarap na lang mataas na BMW na kotse. Masyado namang mataas. Babaan mo ng konti. Yung kaya lang. Kasi ako, ref. Honda Civic. Ako, ref. Siya. Air fryer. Air fryer. Ikaw, anong gusto mong matanggap? Siguro set na lang po ng studio. Ayun, set ng studio. Ang dami nun building. Hindi naman yung building. Pero malay natin, makukuha natin yan. At alam kong pinag-iipunan na yan kung sinong pwedeng magbigay sa'yo. Yes naman. Ako mga ka-MB, isang masayang araw ng Thursday sa ating lahat. It's October 30 nga, yung iba nagsa-celebrate na ng kanilang mga Halloween party. Ayan, baka naman nais nyo rin i-share kung ano ba yung naging costume ninyo. Kasi dito sa Pilipinas, uso talaga pag nagko-costume, kailangan gory, kailangan zombie-zombie, kailangan multo. Pero hindi nyo, diba? You can be gorgeous, you can be beautiful. Yes. When you're partying in Halloween parties. Alam mo bang sabi nila, kapag Halloween daw, dito daw talaga lumalabas yung mga babaeng sexy talaga kasi naaano nila yung gusto nila. Yes, kami, lumalabas kami. Tingin? Just, kita mo yan. Gusto mo talaga to, Justin, no? Kumakatingin ka talaga. Parang gusto mong gamitin yung suot ko, na-amaze siya. Kasi feeling niya, hair niya. Ayan, ako ba, Kevin, kasama nyo nga ngayong araw ng Thursday ang nag-iisang Bugs Bunny ng Morning Balitaktakan, Miss Bea wala. Yan, tuloy, Filipinos! Ayan, and next. of course, nakasama nyo rin po ngayong umaga, October 30, ang nag-iisang chubby cutie ng RNG, Miss Angel Arquero. Magkita po kayo ulit po. Magkita-kita ulit kayo bukas dahil ang magko-costume naman si Angelica at saka si Ron Maranan. Pero feeling ko may mga kasama rin kami tomorrow daw na magpapakita rin ng kanilang mga costume. Ay, ang saya naman. Naiingit ako. Pero imagine pag magkakasama tayo tomorrow, saan kayo lulugar? Sorry na. Ganda. What's up, Doc? What's up, Doc? Diba? Ayan, mga ka-MB, makita-kita nga ulit bukas, October 31, dito pa rin yan sa masaya, informative, at very inspiring na Morning Balitaktakan. At ngayon, nandito na naman si Justin para sa kanyang rendition ng awiting Wag Sana. Dito pa rin yan sa Morning Balitaktakan. Inulit ko ba? Oo. Morning Balitaktakan. Happy Halloween!
minsan ba'y naisip nang iwanan ito? Mahirap tanggapin ang mahal kita kong bitin. Lubos ang paumanhin ang tugon ng puso ko. Alam kong mali ko at minsan nagkukulang sa iyo. Aking kasalanan, di nabibigay ang dapat para sa iyo. Magsawa kayo, wag sanang lumayo, nang mapatunayan pang sarili ko. Sabi ko na dati mananatili sa'yo, ginawang lahat upang magbukas muling puso. Mahirap tanggapin ang mahal kita kong bitin. Lubos ang paumanhin ang tugon ng puso ko. Alam ng mali ko at minsan nagkukulang sa iyo. Ikaw at ikaw pa rin ang siyang sinisigaw ng aking puso at isip sinta. Darating din ang araw para sa atin sa takdang pinag-isa ng langit. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.